Hello! Magandang araw po. Naku, isang kwento na naman ang hatid ko sa inyo na siguradong magugustuhan ninyo. Kaya hindi ko na kayo bibitinin pa. Samahan niyo ako sa kwento ng runaway wife at ang ganti ng quadruplets. Isang gabi ng ulan, isang kasulatang puno ng kasinungalingan at isang luhang naging pangako ng walang awang paghihiganti. 6 na taon na nakalipas, hinalikan ni Celestine ang impyerno. Sa gitna ng isang bagsik na bagyo, itinapon siya ng sarili niyang asawa. Ang makapangyarihan at walang habag na bilyonaryong si Adam Del Fierro. Bintang sa kanya, pagtataksil, pagnanakaw at pagbebenta ng sariling katawan sa kalaban ng pamilya. Walang nakinig sa kanyang pagmamakaawa, walang naawa sa kanyang pagluha. Pinanood lamang siya ng pamilyang Del Fierro at ng kabit nitong si Portia habang kinakaladkad siya palabas ng masyon. Duguan, basag ang puso at nagdadalang tao, ngunit hindi namatay si Celestine sa dilim. Fast forward, pagkaraan ng 6 na taon, nagbalik ang babaeng dating inaapi, ngunit wala ng kanyang mga luha. Siya na ngayon si CEO V, ang mahiwaga at pinakamakapangyarihang fashion mogul sa Europa na may kakayahang magpabagsak ng gobyerno at korporasyon sa isang kisap lamang ng kanyang mata. At sa kanyang likuran, naroon ang kanyang pinakamalakas na sandata, ang kanyang genius quadruplets. Si Elliot, the Phantom Hacker, ang 5 taong gulang na cyber-terrorist na kayang pasukin ang security system ng Pentagon at i-erase ang buong bank account ng pamilyang Del Fierro sa loob ng 3 segundo. Si Lucas, the Wall Street prodigy, ang batang umahawak ng bilyong-bilyong dolyar sa stock market na kayang bilhin at pabagsakin ng Del Fierro Empire bago pa sumapit ang tanghalian. Si Charlotte, the strategic socialite, ang kinatatakutang child influencer at master actress na kayang sirain ng reputasyon ng sinuman sa pamamagitan ng isang ngiti at isang viral post. Si Nathan, the tactical mastermind, ang tahimik ngunit peligrosong bata na eksperto sa surveillance, martial arts at pagpaplano ng mga pagsalakay sa kaaway. Ang kanilang misyon, ipaghiganti ang bawat patak ng luha ng kanilang ina at durugin si Adam Del Fierro nang walang natitirang bakas. Ngunit sa gitna ng matinding digmaan ng yaman, kapangyarihan at mga kasinungalingan, isang napakalupit na lihim ang mabubunyag. Ang lalaking nagtaboy kay Celestine sa ilalim ng ulan, 6 na taon nang nakakalipas, ay hindi ang totoong Adam Del Fierro. Sinong demonyong nakaupo sa trono ng pamilyang Del Fierro? Nasaan ang tunay na bilyonaryo na nagbuwis ng sariling buhay at dugo para lamang mailigtas si Celestine? At kapag nagtagpo ang landas ng tunay na ama at ng 4 na genius na anak, magiging sapat ba ang dugo at paghihiganti upang pahira ng mga luha ng nakaraan? Inagaw niyang lahat sa akin. Ngayon, panoorin niyo kung paano kukunin ng mga anak ko ang buong mundo niyo. Ang ugong ng jet engine ng private Gulfstream G650 ay dahan-dahang napalitan ng katahimikan nang lumapag ito sa runway ng Ninoy Aquino International Airport. Sa loob ng VIP cabin, nakatayo si Celestine Valderrama sa tapat ng salamin. Dahan-dahang sinuot ang kanyang mamahaling Yves Saint Laurent leather gloves. Isang itim na silk dress na nakalapat sa kanyang balakang ang pinalooban ng isang pulang trench coat. Ang kanyang mahabang buhok ay nakatali sa isang malinis at matayog na bun at ang kanyang mga labi ay pininturahan ng kulay dugong lipstick. 6 years. 6 na mahabang taon na puno ng pait, puyat, dugo at pawis. 6 na taon na nakalipas ng kaladkarin ako palabas ng masyon sa gitna ng hagupit ng bagyo. Bulong ng kanyang isip habang pumipintig ng mabilis ang kanyang dibdib. Walang saplot, maliban sa basahang damit. Umiiyak, nagmamakaawa habang hawak ang aking tiyan. Ngunit ngayon, pagbalik ko, hindi ako magmamakaawa ko hindi maniningil. Mommy? Isang malambot ngunit seryosong boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Lumingon si Celestine, nakatayo sa kanyang likuran ng 4 na malilit na anghel na nagpapanatili ng kanyang bait sa nakalipas na 6 na taon.
Apat na batang lalaki at babae, pare-parehong may malalim sa mata na hindi pangkaraniwang bata. Nakasuot ng customized Armani Junior suits at sunglasses. Si Lucas ang humahawak sa miniature tablet nito at mabilis na pinagagalaw ang mga daliri. Mommy, I just finalized the acquisition of 20% shares of the airport's ground service company. If anyone tries to cause trouble or delay us in customs, I can literally buy the whole terminal in 5 minutes. Mumuntong hininga si Celestine. Ngunit bago pa siya makapagsalita, lumapit si Charlotte, ang kanyang tanging anak na babae. Inayos itong kulay rosas na Chanel handbag at tinitigan ng ina sa salamin. Lucas, quiet. Can't you see mommy soaking in her revenge energy? Look at her posture. Magnificent. I already instructed my 2 million fashion followers on Instagram that V Fashion Empire CEO has officially landed in Manila. The media is currently suffocating outside. That wasn't part of the plan, Charlotte. Malamig na singit ni Elliot habang nakasabit sa kanyang leeg ang isang high-tech encrypted laptop. I had to hack into the NIA security grid to loop the CCTV cameras. As far as the Del Fierro Intelligence Network knows, we are just a VIP delegation from Paris. Keep it low-key until phase 1. Sinita ng pinakabata sa apat sa pagkakasunod-sunod, ngunit ang pinakamabilis kumilos ay dahan-dahang binuksan ang kanyang maliit na sling bag. Sa loob nito ay may 3 customized tracking devices at smoke pellets. Perimeter clear, mommy. I scanned the tarmac. 3 Del Fierro guards are stationed near the gate, but I already disabled the radio frequencies. Napangiti si Celestine, isang ngiting may halong pait at matinding pagmamalaki. Ang kanyang mga anak, ang quadruplets na halos mamatay sa kanyang sinapupunan noong gabi ng kanyang pagtakas. Ngayon ay ang kanyang 4 na haligi ng kapangyarihan. Salamat mga anak. Manamig ngunit puno ng pagmamahal na sabi ni Celestine. Pero tandaan ninyong usapan natin. Akong humawak sa mga Del Fierro. Huwag kayong gagawa ng sarili niyong hakbang nang walang go signal ko. Yes, mommy! Sabay-sabay na sagot ng 4, bagamat nagpalitan ng mabilis sa tingin ng mga bata sa likod ng kanilang dark sunglasses. Nang bumukas ang pinto ng eroplano, ang mainit na hangin ng Maynila ay agad na yumakap sa balat ni Celestine. Bawat takbang ng kanyang high heels sa metallic stairs ay tila bawat ditak ng orasan na nagbibilang ng katapusan ng kanyang mga kaaway. Pagbaba nila sa tarmac, mabilis silang pinalibutan ng 8 matatangkad na foreign bodyguards na nakaitim na suit. Isang itim na Maybach limousine ang naghihintay para sa kanila. Habang umaandar ang sasakyan, sa kahabaan ng Skyway, patungong business district ng Makati, tumingin si Celestine sa labas ng bintana. Sa dako ng EDSA, isang napakalaking digital billboard ang nag-flash ng panibagong patalastas. Lumabas doon ang mukha ng isang lalaking may perpektong hubog ng mukha, matalim na panga at mga matang kasing lamig ng yelo. Nakasuot ito ng mamahaling tuxedo at sa kanyang tabi ay nakakapit ang isang magandang babae na may nanguuyam ng ngiti. Adam Del Fierro and Portia Gomez, the power couple of Asian commerce. Napakuyom ang mga kamay ni Celestine sa kanyang kandungan hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Ang mga alaala ng gabing yun ay muling bumalik tulad ng isang mabilis na flash ng kidlat. Pakiusap, Adam. Hindi ko ginawa yun. Hindi ako nagtaksil sa'yo. Buntis ako, Adam. Mga anak mo ito. Ipadalang babae niya sa labas. At sigurado hindi na siya makakatungtong pasalupang pagmamayari ng mga Del Fierro. Pilitin siyang pumirma sa divorce papers. Nanginig ang mga labi ni Celestine sa matinding galit. Ang lalaking pinagkalooban niya ng buong buhay at pagmamahal. Ang lalaking pumatay sa kanya ng paulit-ulit. Hindi na malayo ni Celestine na ang 4 na bata sa kanyang tabi ay nakatingin sa kanya. Nakita ng quadruplets ang matinding sakit sa mukha ng kanilang ina habang nakatitig sa billboard ni Adam Del Fierro. Tahimik nilabas ni Elliot ang kanyang smartwatch. Sa isang mabilis na swipe, kumonekta ang kanyang device
sa encrypted server ng 4 na magkakapatid. Project Destroy the Fiero System. Elliot. Lucas, ready the short selling on Del Fiero Holdings. Lucas, liquidity ready. I can wipe 10% of their market value in 24 hours. Charlotte, I already drafted the media scandal regarding Portia Gomez fake charity foundation, releasing it tonight. Nathan, I place a GPS tracker on Adam's convoy. He is heading to the Grand Hotel tonight for the fashion gala. Tumingin si Elliot sa kanyang mga kapatid at sa pamamagitan ng maliit na mic sa kanyang wristband, pabulong siyang nagsalita. Walang sino man ang pwede magpaiyak sa mommy natin ang hindi nagbabayad ng dugo. Let's make Adam Del Fiero bleed. Ang Grand Hotel Manila ay natatakpan na naglalakihang mga ilaw at mga palumuting kulay ginto at pilak. Gabi yun ng International Fashion Charity Gala, ang pinakamalaking pagtitipon ng mga aristorata, mga negosyante at mga kilalang tao sa buong Asia. Sa labas ng hotel, daan-daang mga mamahayag ang nag-agawan sa mga larawan ng bawat bisitang bumababa sa kanilang mga mamahaling sasakyan. Ngunit ang lahat ng ingay ay biglang napatid ng huminto ang isang kulay gintong Rolls-Royce Phantom sa tapat ng red carpet. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Unang tumapak sa carpet ang isang mamahaling sapatos na pambabae na may taas na 4 na pulgada, kasunod ng eleganting pagbaba ni Celestine Valderrama. Nakasuot siya ng isang pasadyang gown na may mataas na slit sa hita at bukas na likod na nagpapakita ng kanyang perpektong hubog ng katawan at makinis na balat. Ang kanyang leeg ay pinalamutian ng mga brilyante na kumikislap sa ilalim ng mga ilaw ng kamera. Sa kanyang magkabilang tabi ay ang 4 na bata. Si Lucas at Elliot ay nakasuot ng black velvet tuxedo, habang si Charlotte ay nakasuot ng maliit na bersyon ng gown ng kanyang ina na pinalamutian ng tunay na mga perlas. At si Nathan na nakasara ang suit jacket habang nakatitig sa paligid ng may mga matalas na mata. Mommy, pabulong na sabi ni Charlotte habang nakangiti sa mga kamera at kumakaway na may perpektong kumpas. Adam and Portia just arrived at the VIP lounge upstairs. Elliot jumped their private elevators for 2 minutes so they'd be forced to use the grand staircase. Good job, Charlotte. Malamig na tugon ni Celestine habang nakatingala sa balkonahe. Stay close to me. Nang pumasok si Celestine sa bulwagan, ang dating maingay na bulungan ng mga tao ay napalitan ng matinding katahimikan. Lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Ang mga taong dating humamak sa kanya, 6 na taon nang nakakalipas. Ang mga negosyanteng tumalikod sa kanya noong siya ay pinapalayas ay hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Diyos ko, si Celestine ba yan? Ang dating asawa ni Adam Del Fiero. Akala ko ba naghirap siya at namatay sa abroad matapos siyang itakwil? Look at her. She's CEO of V, the owner of B Fashion Empire. Sa itaas na 2nd palapag sa may pambungad na grand staircase, nakatayo si Adam Del Fiero, nakakapit sa kanyang braso si Portia Gomez na nakasuot ng isang makinang na red lace gown. Ngunit si Adam ay hindi nakatitig sa mga tao sa ibaba. Ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang sa iisang babae, kay Celestine. Ang mga mata ni Adam na dating kilala sa pagiging malamig at walang awa ay biglang nagkaroon ng matinding gulat. Ang kanyang mga palad ay kumuyom sa hawakan ng hagdanan. Ang kanyang dibdib ay mabilis na yumugyog. Isang bagay na hindi pa nakita ng kahit na sinong tauhan niya sa loob ng 6 na taon na. Adam darling, what is wrong? Tanong ni Portia, ngunit nang sundan niya ang tingin ng lalaki, agad na namutla ang kanyang mukha. Celestine? Paano? Dahan-dahang bumaba na hagdanan si Adam. Tila pinalala yung lahat ng tao sa kanyang paligid sa pamamagitan lamang ng kanyang mabigat na presensya. Kasunod niya si Portia na halos mamatay sa galit at takot. Tumigil si Adam, 3 hakbang ang layo kay Celestine. Ang amoy ng pamilyar na pabango ng babae, ang amoy ng jasmine at gatas ay agad na dumarag sa kanyang ilong na nagpalabas ng mga alaalang matagal niya nang ibinaon. Celestine,
Ang boses ni Adam ay mababa, paus at may kakaibang lambot na mabilis din niyang itinago sa ilalim ng isang malamig na maskara. Buhay ka pa pala. Kumarap si Celestine ng may matatag na tayo. Ang kanyang mga mata ay walang anumang takot, tanging malamig lamang na puot. Bakit Mr. Del Fierro? Nalulungkot ka ba dahil hindi ako nabulok sa kangkungan gaya ng inaasahan mo? Lumapit si Portia at masinigpitan ng kapit sa braso ni Adam. Tinitigan si Celestine ng may panguuyam. Celestine, how bold of you to step foot here again. Matapos mong pagnakawan ng kumpanya at magtaksil sa asawa mo, 6 na taon nang nakakalaan. May kapal ka pa na mukhang magpakita sa alta syudad. At ano yung mga batang kasama mo? Mga anak mo sa lalaki mo noon? Bago pa makapagsalita si Celestine, biglang humakbang si Nathan sa harap ng kanyang ina. Excuse me, tita! Ang boses ni Nathan ay malinis at parang walang kasalanan, ngunit ang kanyang mga mata ay kasing talim ng kutsilyo. Is that perfume you're wearing? Cheap synthetic rose? Because it smells like you're trying too hard to hide the scent of a desperate leech. Mabilis na nagtawanan ng ilang mga socialite na nakatayo sa malapit. What? Lalaki ang mga mata ni Portia sa matinding kahiyan. You little brat! How dare you? Nathan, be polite, Lucas. Habang nakatingin sa kanyang tablet, precise terms should be used. According to the SEC filings, Miss Gomez's personal foundation is currently under investigation for embezzlement of 50 million pesos. She can't even afford real perfume. You bastards! Galit na sigaw ni Portia. Sa kanyang matinding pagkainis, tinaas niyang kanyang kamay upang sampalin si Lucas. Ngunit bago pa man tumamang kamay ni Portia, isang mabilis na galawang ginawa ni Nathan. Hinawakan niyang pulso ni Portia at binaluktot ito ng kaunti. Isang sikretong martial arts technique. Dahil dito napasigaw sa sakit si Portia at naisarang kanyang mga daliri. Kaya napaigtad siya ng kanyang sariling paa sa gilid ng kanyang gown. Ang hawak na baso ng red wine na isang server sa malapit ay buong naibuhos sa mukha at buong harapan ng pulang gown ni Portia. Natumba si Portia sa sahig, nakahiga sa gitna ng basag na bubog at pulang alak habang ang kanyang makeup ay kumalat sa kanyang mukha. Ah! My dress! My face! Adam, help me! Hiyam ni Portia habang ang mga reporters sa paligid ay walang tigil sa pagkuha ng larawan. Tumingin si Adam kay Portia na may halong pagkasuklam. Pagkatapos ay muling ibinaling ang kanyang tingin sa 4 na bata. Nang magtagpo ang kanyang mga mata at mga mata ni Elliot na pahintong bilyonaryo, ang hugis ng mata ng bata, ang paraan ng pagtaas ng kilay nito ay eksaktong kapareho na sa kanya noong siya ay bata pa. Isang matinding kabog sa dibdib ang naramdaman ni Adam. Mga anak ko ba sila? Lumapit si Celestine kay Adam, pumagit na sa kanya at sa kanyang mga anak. Mr. Del Fierro, turuan mong babae mo kung paano masta sa harap ng mga totoong mayayaman. This isn't just an invitation card to what is coming next. Tumalikod si Celestine kasama ang 4 na bata at eleganteng naglakad palabas ng bulwagan. Naiwang nakatayo si Adam sa gitna ng kaguluhan. Hindi man lang tinitignan si Portia na umiiyak sa sahig. Dahan-dahan niyang tinapat ang kanyang kamay sa kanyang dibdib kung saan ang kanyang puso'y pumipintig ng napakabilis. Celestine. Bulong ni Adam sa kanyang sarili habang isang patak ng pawis ay pumapatak sa kanyang panga. Anong ginawa mo sa akin? Bahagyang nagliliwanag pa lamang ang kalangitan sa labas ng luxury penthouse ng View Fashion Empire sa BGC, ngunit sa loob na silid ay tila isang command center ng militar. Ang buong kwarto, 4 na malalaking holographic monitor ang nakasindi. Nagpapakita ng libu-libong linya ng mga red code at real-time stock fluctuation graph at live CCTV feeds mula sa Del Fierro Tower. Si Elliot nakaupo sa isang ergonomikong upuan na mas mataas pa sa kanya ay mabilis sa pinagagalaw ang 10 maliliit na daliri sa 2 keyboard ng sabay. Lucas, open the back doors now! Malamig na utos ni Elliot. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng refleksyon ng mga birding numero. I've bypassed the tier 4 encryption firewall of Del Fierro Holdings. I'm currently injecting a dormant Trojan into their automated trading system.
Si Lucas na nakadikwatro habang humihigop ng mainit na gatas ay gumawa ng dalawang mabilis na taps sa kanyang customized iPad Pro. Done! I just placed a short sell order for 12 million shares under our dummy corporation in the Cayman Islands. In exactly 5 minutes, the market will open and Del Fierro Corp will lose its first billion. Charlotte, how's the media front? Tanong ni Nathan habang mabilis na nag-assemble ng isang compact surveillance drone sa ibabaw ng mesa. Inayos si Charlotte ang kanyang maliit na diamond headband at ngumiti ng napakatamis sa harap ng kanyang vanity mirror. Oy darling, it's absolute chaos. I leaked the video of Portia falling flat on her face to 40 different international tabloids. The hashtag Portia Gomez Red Wine Disaster is currently trending at number 1. Plus I sent the receipts of her shell company to the Bureau of Internal Revenue. Biglang nag-red alert ang pangunahing screen. Ang stock graph ng Del Fierro Holdings ay biglang bumagsak tulad ng isang batong inihagis sa bangin. Sa TV screen sa dingding, ang breaking news sa Bloomberg Asia ay biglang lumabas. Breaking news! Del Fierro Holdings stocks plummet by 32% within minutes after alleged financial manipulation and executive scandals broke out. Napangiti ang quadruplets, isang perpektong orchestrated attack. Walang baril, walang dugo, ngunit sapat upang sirain ang mga pader ng imperyo ng kanilang kaaway. Samantalang sa loob ng master suite, nakatayo si Celestine sa harap ng malaking glass window. Nakatingin siya sa magandang tanawin ng lungsod habang hawak ang isang tasa ng mainit na kape. Ngunit ang kanyang isip ay malayo. Ang paraan ng pagtingin sa kanya ni Adam kagabi. Ang panlalamig sa mga mata nito, ngunit may kasamang matinding kaguluhan. Bakit parang may mali? Noon kapag galik si Adam, ang mga mata niya ay nag-aapoy sa galit at pagnanasa. Pero kagabi, ang mga mata niya ay parang sa isang taong patay ang kaluluwa. Nabasag ang katahimikan nang mag-vibrate ang kanyang pribadong telepono sa ibabaw ng nightstand. Isang hindi kilalang numero mula sa Tagaytay. Dahan-dahang pinindot ni Celestine ang answer button at nilagay ang telepono sa kanyang tainga. Wala siyang sinabi. Celestine. Napatigil ang tibok ng puso ni Celestine. Ang boses sa kabilang linya hindi ang malamig at aroganteng boses ng lalaki kagabi sa gala. Ang boses na ito ay paus, basag, puno ng matinding pagod at may halong nakakabaliw na pagmamakaawa. Adam, bulong ni Celestine, ang kanyang mga kamay ay nanginginig na humigpit sa telepono. Celestine, please. Ang boses ni Adam ay tila nahihirapang huminga tulad ng isang taong drowning sa ilalim ng tubig. Pumunta ka sa lumang cottage natin sa Tagaytay. Yung lugar kung saan tayo unang nangarap. Pakiusap, mag-isa ka lang. Bakit ako pupunta doon? Galit na sigaw ni Celestine. Sinusubukang itago ang takot at kaguluhan sa kanyang dibdib. Para ibaba mo ko ulit. Para ipamukha mo sa akin kung paano mo ko itinapon 6 na taon nang nakakalipas? Hindi. Pumatak ang isang mabigat na buntong hininga sa kanya. Kailangan ko sabihin sa iyong lahat bago maging huli ang lahat. I don't have much time, Celestine. Kung may natitira pa kahit na katiting na pagmamahal dyan sa puso mo, para sa akin, magkita tayo. I'm begging you. Namatay ang linya, naiwang nakatayo sa Celestine na mabilis ang paghinga. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig na halos sumantong sa pagbagsak. Bakit nagmamakaawa si Adam? Ang lalaki yun na masyadong mataas ang pride para magpakumbaba sa kahit na kanino ay nagmamakaawa sa kanya? Nang lumabas si Celestine sa kanyang kwarto, agad na napansin ng quadruplets ang pamutla ng kanyang muka. Mommy, what happened? Mabilis na lumapit si Nathan. Ang kanyang mga mata ay naging matalas. Who was that on the phone? Kinubli ni Celestine ang kanyang emosyon at kinuha ang kanyang coat at susi ng sasakyan. Mga anak, kailangan lang ako na may puntahang importanteng meeting sa Tagaytay. Nathan, Lucas, Elliot, Charlotte, manatili kayo dito sa penthouse. Huwag kayong lalabas. Mommy, it's a trap! Sigaw ni Elliot habang nakatingin sa kanyang tracking screen. I just detected an encrypted signal coming from the exact location in Tagaytay. It's an isolated dead zone. Hinalikan ni Celestine ang noon ng bawat isa sa kanila.
Huwag kayong mag-alala sa akin. Hindi na ako ang dating Celestine na mahina. Kailangan kong tapusin ang anumang naiwan, 6 na taon na nakakalipas. Bago pa makapagsalita ang mga bata, mabilis na lumabas si Celestine at sinara ang pinto. Naiwang nakatayo ang quadruplet sa gitna ng kwarto. Nagkatinginan silang apat. Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Elliot habang dahan-dahang itinataas ang lead ng kanyang master laptop. Nathan, prepare the drone interceptors. Lucas, secure the private chopper. Charlotte, alert our underground team. Tumingin si Elliot sa monitor kung saan nakikita ang GPS signal ng sasakyan ng kanilang ina. No one traps our mother and gets away with it. Malamig na saad ni Elliot. It's time to hunt the hunter. Habang ang kulay itim na Range Rover ni Celestine mabilis na bumabagtas sa maburol at foggy na kalsada ng Tagaytay, ang 4 na bati nakatutok sa kanilang command center. Isang kakaibang babala ang biglang lumabas sa pangunahing screen ni Elliot. Biometric anomaly detected. Wait! Stop everything! Malamig ngunit may halong kaba na utos ni Elliot. Pinagtabi niya sa screen ng 2 3D facial scan ni Adam Del Fierro. Ang isa ay nakuha mula sa CCTV footage ng charity gala kagabi at ang isa naman ay mula sa wedding video ni Celestine at Adam 6 na taon na nakakalipas. Elliot, what are you doing? Tanong ni Lucas habang nakahawak sa kanyang coffee cup. Mommy is 10 minutes away from the Tagaytay cottage. We need to focus on securing her perimeter. Look at this! Sigaw ni Elliot habang pinalalaki ang mga punto ng paghahambing sa screen. I ran a deep biometric facial recognition algorithm using military-grade software. Look at the distance between the orbital bones, the micro-expression lines, and the bone density of the jaw. Lumabas ang 2 malalaking pulang marka sa screen. Match rate 89.2%. Discrepancy detected. Not the same individual. What? Napahinto si Charlotte sa pag-aayos ng kanyang buhok. Nalaki ang kanyang mga magagandang mata. What do you mean at the same individual? They look exactly identical. Identical twins. Pabulong na sabi ni Elliot habang ang kanyang mga daliri lumilipad sa keyboard upang pasukin ang pinakamalalim at pinakasikretong medical database sa buong mundo. Look at the medical records of the Del Fierro family. 30 years ago, the former matriarch gave birth to twins in a private hospital in Zurich, Switzerland. But only one child was registered, Adam Del Fierro. What happened to the second twin? Mabilis sa tanong ni Nathan habang hinahawakan ng kanyang tactical earpiece. His name is Julian Del Fierro, sagot ni Elliot habang ang kanyang muka ay nawalan ng kulay. Hidden from the public, raised by Adam's corrupt stepmother in the dark web, illegal syndicates of Europe, and 6 years ago, 3 days before Mommy was kicked out of the mansion. Napatigaw si Elliot sa pagtatype, isang classified file mula sa St. Jude Private Vaults. Sa Switzerland ang tuluyang nabuksan. Isang live video stream ang lumabas sa screen. Sa loob ng isang madilim, napakalalim na underground medical vault ay may isang lalaking nakahiga sa hospital bed, nakakabit sa kanyang napakaraming tubes, respirators at heart monitors. Ang kanyang mukha ay payat, maraming pasa at lumang sugat, ngunit walang dudang siya ang eksaktong mukha ni Adam Del Fierro. Patient ID number 009, critical coma state, duration 6 years. Daddy? Nanginginig ang boses ni Charlotte. Ang mga luha ay mabilis na pumatak sa kanyang mga pisngi. Nakatitig ang 4 na bata sa screen. Ang lalaki nakahiga sa coma sa Switzerland. Ang tunay na Adam Del Fierro. Oh my God! Bulong ni Lucas habang ang kanyang hawak na tasa ay pumatak sa sahig at nabasag. The man who ran the Del Fierro group, the man who kicked Mommy out in the rain 6 years ago, and the man who was been sleeping with Portia was Julian Del Fierro. Putol ni Nathan, ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding galit. Julian poisoned our real father, placed him in a coma and stole his identity, his company, and his life 6 years ago. And what about the phone call Mommy received earlier? Natatarantang tanong ni Charlotte. The voice on the phone, it sounded so weak, so broken. Mabilis na tinignan ni Elliot ang audio frequency, analysis ng huling tawag kay Celestine.
The call didn't come from Julian, sigaw ni Elliot habang napatayo sa kanyang upuan. Julian was at a press conference in Makati 10 minutes ago. The call came from a satellite phone inside a medical transport ambulance currently parked behind the Tagaytay cottage. Napahawak si Nathan sa kanyang holster. Our real father, he woke up from the coma? Or he escaped? He didn't just escape, sagot ni Elliot habang ang kanyang mga mata ay pumatak din ng luha matapos mabasa ang decrypt na diary logs ng doktor. 6 years ago, our real father found out that Julian and Portia were planning to murder Mommy and frame her for treason. To protect Mommy, Daddy drank the neurotoxin intended for her. He took the poison himself to give Mommy time to run away. Napahampas si Nathan sa mesa, ang buong kwarto na puno ng nakakabinging katahimikan. Ang lalaking itinuring nilang demonyo sa loob ng 6 na taon, ang lalaking kinamuhian ng kanilang ina at idinalangin nilang mamatay ay ang lalaking nagbuwis ng sariling buhay. Nagtiis ng 6 na taong impyerno sa koma para lamang manatiling buhay ang kanilang ina at silang 4. He didn't betray Mommy! Umiiyak na bulong ni Charlotte. He saved her! He saved us! And right now, malamig na sabi ni Nathan habang tinataas ang kanyang tactical jacket. Julia's men have tracked the ambulance to Tagaytay. They are going to execute our real father and Mommy at the same time to erase all evidence. Tumingin si Elliot sa kanyang 3 kapatid. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa matinding galit at proteksyon para sa kanilang tunay na pamilya. Quadruplets, assemble! Utos ni Elliot. We are bringing our real father back and we are going to send the fake demonyo straight to the hell. Ang kulog ay yumayanig sa kabundukan ng Tagaytay habang ang ulan ay bumubuhos ng napakalakas. Sa gitna ng masukal na kagubatan, ilang kilometro lamang ang layo mula sa lumang cottage, nakatagong isang lumang medical na pasilidad sa ilalim ng lupa. Isang abandoned outpost na ginamit ng mga tauhan ni Julian upang itagong lihim sa loob ng 6 na taon. Sa itaas ng pasilidad ang matinding ugong ng mga rotor blades ng isang kulay itim na Sikorsky helicopter ay nagpatahimik sa ingay ng ulan. Bumukas ang pinto ng chopper. Unang bumaba si Nathan, nakasuot ng tactical vest at night vision goggles. Kasunod si Elliot na may hawak na handheld EMP device at si Lucas na may encrypted tactical comms at si Charlotte na nakahawak ng mahigpit sa isang medical injection kit na naglalaman ng neurostimulants. Phase 1, pabulong ngunit matatag na utos ni Elliot sa kanyang earpiece. Nathan, take out the perimeter guards. Hindi mo lang sumagot si Nathan. Tumakbo siya sa gitna ng kadiliman tulad ng isang bayani sa baybayin ng kadiliman. Sa loob lamang na 12 segundo, 3 armadong gwardya ng kartel ni Julian ang napatumba gamit ang CQC, Close Quarters Combat, Techniques at Tranquilizers darts. Perimeter clear! Elliot, disable the security grid! Sabi ni Nathan habang tinitiyak ang seguridad ng pinto. Itinapat ni Elliot ang kanyang EMP device sa main electronic lock. Ang mga ilaw sa buong pasilidad ay kumislap at tuluyang namatay. Ang reinforced steel doors ay dahan-dahang bumukas. Mabilis na pumasok ang 4 na bata sa madilim at malamig na pasilidad. Ang amoy ng antiseptic, lumang bakal at dugo ay kaagad na sumalubong sa kanila. Sa dulo ng pasilyo, sa loob ng isang glass isolation room, naroon ang isang lalaki nakatali sa isang wheelbed. Nakatayo sa tabi ng kama ng 2 doktor na may bayaran ni Julian. May hawak na hiringgilyang naglalaman ng lethal potassium chloride. Ang huling utos ni Julian upang tuluyang patayin ng totoong milyonaryo bago makarating si Celestine. Do it now. Kapag nalaman ng fake CEO nagising ng totoong Adam, lahat tayo mamamatay. Sigaw ng isang doktor habang tinututok ang karayom sa IV line ng lalaki. Bumagsak ang pinto ng kwarto matapos pasabugin ni Nathan ng lock gamit ang isang miniature breaching charge. Tumalsikan daw ng doktor sa lakas ng shockwave. Get away from our father! Sigaw ni Charlotte habang mabilis tinutulak ang isang taser gun at pinalabas ang malakas na bultahe sa balikat ng unang doktor. Bumagsak ito na nanginginig. Ang ikalawang doktor naman ay mabilis na pagpangan at pinatumba ni Nathan sa sahig. Nang tumahimik ang kwarto, dahan-dahang lumapit ang 4 na bata sa kama. Ang lalaki nakahiga doon ay payat na payat. Ang kanyang mukha ay may mga bakas ng matinding dusa at kakulangan sa liwanag ng araw. Ang kanyang mga kamay ay puno ng mga tusok ng mga karayom mula sa 6 na taong pagkakoma.
Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, ang kanyang panga at ang hugis ng kanyang muka ay hindi may pagkakailang ang tunay at original na Adam Del Fierro. Daddy! Umiyak na bulong ni Charlotte habang dahan-dahang hinawakan ang malamig at nangihinang kamay ng lalaki. Ang heart monitor sa tabi ng kama ay biglang nagbago ng ritmo. Beep, 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 beep. Dahan-dahang gumalaw ang mga daliri ng lalaki. Ang kanyang mga mata na 6 na taong nakapikit sa kadiliman ay dahan-dahan na dumilat. Nanalabo man ang kanyang paningin, nakitang tunay na Adam ang 4 na maliliit na mukha sa kanyang paligid. 4 na mukha na may matang eksaktong kapareho ng sa kanya. At sa gitna ng kanilang mga mata, nakita niyang mukha ng babaeng tanging dahilan kung bakit hindi tuluyang namatay ang kanyang kaluluwa. Sa loob ng 6 na taon. Celestine, ang boses ng tunay na Adam ay tuyo. Pausat para nanggaling siya pinakamailalim ng lupa. Ang mga bata, Celestine. Daddy, we are our children. We are the quadruplets. Sigaw ni Lucas nang itinaas ang monitor ng heartbeat. You're safe now, Daddy. We came to get you. Isang patak ng init ng luha ang pumatak mula sa mata ng tunay na Adam. Sa kabila ng matinding panghina ng kanyang katawan, ginalaw niyang kanyang kamay upang hawakan ang pisngi ni Charlotte at ni Elliot. I tried to protect her. Nanginginig ang boses ni Adam. Julian, poison, he took everything. Is Celestine safe? Mabilis na binuksan ni Elliot ang kanyang monitor. Ang mukha niya ay napuno ng matinding sindak na makita ang live GPS camera sa sasakyan ng kanilang ina. Mommy just step inside the Tagaytay cottage, sigaw ni Elliot. And Julian's ambushing squad just surrounded the perimeter. Julian is already inside. Nang marinig ang pangalan ni Julian at Celestine in danger, ang heart monitor ni Adam ay nagpalaro ng matinding red alert. Ang kanyang mga mata na kanina'y malamlam ay biglang nagapoy sa matinding proteksyon at galit. No! Sigaw ng tunay na Adam. Sa kabila ng mga taon ng pagkakaratay, pilit niyang tinayong kanyang katawan mula sa kama. Nagiging dahilan upang mawasak ang mga IV tubes sa kanyang braso. Dumali ang dugo sa kanyang balat, ngunit hindi niya ito nararamdaman. Charlotte, the neurostimulant injection. Now! Utos ni Elliot. Mabilis na tinusok ni Charlotte ang emergency adrenaline and neurostimulant shot sa braso ng kanyang ama. Sa loob ng 3 segundo, ang mga namatay na kalamnan ni Adam ay muling nakatanggap ng matinding daloy ng enerhiya at dugo. Napatayo ang tunay na bilyonaryo. Tumingin siya sa 4 niyang anak, ang kanyang mga anghel, ang kanyang mga tagapagligtas. Huminga ng malalim si Adam Del Fierro. Ang kanyang boses ay bumalik sa dating maringal, nakakatakot at makapangyarihang tinig na kinatatakutan ng buong mundo. Bring me my coat. Malamig at matalim na utos ng tunay na Adam. It's time to take back my family and kill my brother. Gumuguhit ang kidlat sa kadiliman ng gabi habang ang ulan ay walang awang umahagupit sa lumang wooden cottage sa gitna ng kabundukan ng Tagaytay. Ang laro na ito ang dating saksi sa matatamis na pangako ng pag-ibig ni Celestine at Adam. Nakatayo si Celestine sa gitna ng sala. Bawat patak ng tubig mula sa kanyang basang coat ay nag-iwan ng ingay sa katahimikan ng kwarto. Adam? Sigaw ni Celestine, ang kanyang boses ay nanginginig sa halong galit at takot. Nandito na ako. Lalaki ka ba para magtago sa dilim? Isang mabagal at nakakatakot na palakpak ang umalingaw-ngaw mula sa itas ng balkonahe. Dahan-dahan na bumaba sa hagdanan ng isang lalaki na kasuot ng maitim na suit. Ang muka, ang tindig at ang mga mata eksaktong kay Adam Del Fierro. Ngunit sa kanyang tabi, lumabas mula sa dilim si Portia Gomez na may hawak na isang basong wine at may nanguuyam ng ngiti sa labi. Napakadali mo talagang lokohin si Celestine. Pait at malamig na sabi ng lalaki. Dahan-dahan itong nilabas ang isang tinagong 9mm suppressor pistol mula sa kanyang jacket at direktang tinutok sa noo ni Celestine. Napatigil ang paghinga ni Celestine. Ang mga mata niya ay nalalaki sa gulat. Adam, ano to? Adam? Kumalakak ang lalaki, isang lalaking puno ng kabaliwan at matagal ng itinagong poot. Hanggang ngayon, ang pangalan pa rin ng paboritong anak ang tinatawag mo. Hindi ako nagkaroon ng sarili kong pangalan dahil sa kanya. Dahan-dahan tong lumapit, ang dulo ng baril ay 2 pulgada na lamang ang layo sa noo ni Christine. Ako si Julian, Celestine, bulong ng lalaki, ang kanyang boses naging manipulatibo at demonyo. Ang kambal na itinapon sa dilim, ang anak na hindi kailanman kinilala. 6 na taon na nakalipas nang matuklasan mong tungkol sa mga illegal offshore accounts ng cartel ko. Nagsumbong ka sa tunay mong asawa at anong ginawa ng dakila mong Adam? Handa niya akong ipakulong.
Napatakip sa bibig si Celestine. Ang mga matay pumatak ng masaganang luha habang pumapasok sa kanyang isip. Ang lason, ang divorce papers. Oo, sigaw ni Julian habang nag-aapoy ang mga mata. Ang tunay mong asawa'y uminom ng lason na nakalaan para sa'yo para magkaroon ka ng oras para makatakas. At akong pumirma sa divorce papers. Ako nagpalaya sa'yo sa ilalim ng ulan at akong umupo sa trono ng Del Fierro habang ang kapatid ko'y nakaratay at nakakabit sa mga makina sa Switzerland. Hayop ka! Umiyak na sumigaw si Celestine. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding puot. Ang lalaking minahal ko, hindi niya ako itinapon. Pinagtanggol niya ako. At ngayon tapos ng palabas. Nakangiting sabi ni Portia habang nakatitig kay Celestine. Kapag namatay ka dito, isusulat ng media na nagpakamatay ang runaway wife ng mga Del Fierro dahil sa matinding inggit. At ang mga anak mong salot, isusunod namin sila sa'yo. Huwag mong idadamay ang mga anak ko! Sigaw ni Celestine habang sinusubukang hawakan ng baril ni Julian. Mamatay ka na, Celestine! Sigaw ni Julian habang pinipindot ang gatilyo. Isang nakakabinging putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa buong cottage. Ngunit hindi si Celestine ang tanamaan. Ang puso ni Julian na biglang nawasak nang tumama ditong isang high caliber sniper bullet mula sa labas ng bintana. Ang baril sa kanyang kamay ay tumalsik kasamang patak ng kanyang sariling dugo. Ah! My hand! My hand! Hiyaw ni Julian sa matinding sakit habang nagpaluhod sa sahig. Julian! Sigaw ni Portia sa matinding sindak. Ang malaking salaming bintana sa front porch ay tuluyang nabasag ng pumutok ang dalawang smoke grenades sa loob ng villa. Ang buong kwarto ay napuno ng makapal na puting usok. Sa gitna ng usok, ang mga tunog ng mabibigat na tactical boots ay mabilis na pumasok. 4 na malilit na figurang unang lumabas sa usok. Si Nita na may hawak na flashbang, si Elliot na pinalalabas ng security override signal, si Lucas na may hawak na encrypted satellite phone at si Charlotte na mabilis tumakbo para yakapin ang binti ng kanyang ina. Mami! Sigaw ni Charlotte. Mga anak, nanlalaking mga mata ni Celestine habang pinoprotektahan ng mga bata sa kanyang likuran. Ngunit ang usok ay dahan-dahang napawi at mula sa pinto'y lumakad ang isang matangkad na lalaki. Nakasuot ito ng itim na trench coat. Ang kanyang mukha ay may kakaibang kapangyarihan at otoridad. Ang kanyang mga mata, ang mga matang pangarap na makita ni Celestine sa loob ng 6 na taon ay nakatitig ng diretso sa kanya. Ang tunay na Adam Del Fierro ay nakatayo sa gitna ng silid. May hawak na sariling baril at ang kanyang presensya ay kasing lamig at kasing bagsik ng mismong kamatayan. Napatigil ang buong mundo para kay Celestine. Ang kanyang mga labi nanginginig. Ang kanyang puso ay halos lumabas sa kanyang dibdib. Adam? Tumingin ang tunay na Adam kay Julian na nakahiga sa sahig habang hawak ang dumudugong kamay. Sabi ko sa'yo, 6 na taon na nakalipas, Julian. Ang boses ng tunay na Adam ay yumanig sa buong cottage. Puno ng galit at kapangyarihan ng isang tunay na hari. Kapag pinaluha mo ulit ang asawa ko, ako mismong kukuha ng buhay mo. Ang malamig na hangin ng Tagaytay ay humahagupit sa nabasag na bintana ng cottage, ngunit ang matinding init ng galit at paghihiganti sa loob ng silid ay mas matindi pa kaysa sa anumang bagyo. Nakatayo si Adam, ang tunay na bilyonaryo, sa gitna ng usok at mga basag na bubog. Ang kanyang mga kamay, bagamat may mga sugat pa mula sa mga nanggaling na IV tubes, ay matatag na nakahawak sa isang tactical pistol. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Julian na nanginginig at gumagapang sa sahig habang hawak ang kanyang dugoang kamay. Adam, kapatid ko, pakiusap. Nanginginig na pagmamakaawa ni Julian. Ang kanyang mukha na dating puno ng kayabangan ay napalitan ng walang kapantay na takot. Dugot laman mo ako. Kasalanan ng stepmother natin ito. Ginamit niya lang ako. Huwag mong dungisan ng salitang kapatid, Julian. Malamig at maringal na saad ng tunay na Adam. Bawat takbang niya patungo sa nakahigang impostor ay tila bawat titak ng orasan ng kamatayan. Pinagkatiwalaan kita. Binigay ko sa iyong lahat ng yaman na gusto mo. Pero inago mo pangalan ko. Pinaluha mong asawa ko, tinapon mo siya sa impyerno. Adam, no! Sigaw ni Portia habang mabilis sa pilitan dumukot ng maliit na kutsilyo mula sa kanyang bag upang isaksakay si Celestine mula sa likod. Isang mabilis na putok mula sa maliit na stanggan ni Nathan ang tumama sa balikat ni Portia. Napaaray ang babae at nangisay sa sahig bago tuluyang nawala ng malay. Nobody touches our mother, malamig na sabi ni Nathan habang binababa ang kanyang mini taser. Sa kabilang panig ng silid, mabilis sa pinagalaw ni Elliot at Lucas ang kanilang mga portable screens.
Julian Del Fiero, pahayag ni Lucas sa buong silid habang nakatingin sa kanyang tablet. Your European cartel Swiss bank have been 100% frozen. I transferred all stolen Del Fiero assets back to our father primary account 5 seconds ago. And the Interpol warrants for human trafficking, identity theft, and attempted murder have just been served. Dagdag ni Elliot. The SWAT team is currently outside the gates. Nang marinig yun ni Julian, tuluyan na nawala ng pag-asa ang kanyang mga mata. Naramdaman niyang matinding kahiyan at pagkatalo, hindi lamang sa kamay ng kanyang kambal, kundi sa kamay ng 45 taong gulang ng mga bata. Mabilis na pumasok ang mga tauhan ng International Police at pinalibutan sina Julian at Portia habang sinusuot ang mga bakal na posas sa mga kamay ni Julian. Dinala siya palabas sa gitna ng ulan. Lumingon si Julian habang hinilang mga otoridad. Sino ba talagang mga batang yan? Humarap si Elliot, Lucas, Charlotte at Nathan sa tapat ng pinto. Sabay-sabay nilang tinaas ang kanilang mga ulo na may matinding dignidad at kapangyarihan. We are the genius quadruplets of the Del Fiero Empire, malamig na tugon ni Elliot. And you just met your worst nightmare. Nang tuluyang matahimik ang buong villa, pumasok ang katahimikan na pinalibutan ng matinding emosyon. Dahan-dahang humarap ang tunay na Adam kay Celestine. Ang baril sa kanyang kamay ay naitapon sa sahig. Ang matitigas at malamig na mata ng bilyonaryo biglang napuno ng labis na lambot at patak ng masaganang luha. Celestine, ang boss ni Adam ay nanginginig, puno ng 6 na taong pangungulilat sa sakripisyo. Hindi na nakapagpigil si Celestine. Ang lahat ng galit, puot at paghihirap na dinala niya sa kanyang puso habang pinalalaki ang 4 na anak sa ibang bansa ay tuluyan ng natunaw. Tumakbo siya patungo kay Adam at binalot ang kanyang mga braso sa leeg ng kanyang tunay na asawa. Adam, oh God, Adam! Umiyak na sigaw ni Celestine habang sinisiksik ang kanyang mukha sa dibdib ng lalaki. Yumakap ng napakahigpit si Adam, siniksik ang kanyang mukha sa buhok ng asawa at pinaligiran ito ng kanyang proteksyon. I'm sorry. I'm so sorry, my love. I'm sorry it took me 6 years to hug you again. Patawarin mo ko kung pinagdaanan mong lahat ng ito. Hindi mo kasalanan. Pinalaya mo ko. Niligtas mo kami ng mga bata. Humahagulo na tugon ni Celestine. Dahan-dahang lumapit ang 4 na bata. Si Charlotte ay nakahawak sa damit ng ina habang umiiyak din. Habang sina Elliot, Lucas at Nathan ay nakatitig sa lalaking nagbuwis ng buhay para sa kanila. Bumitaw ng konti si Adam kay Celestine at lumuhod sa harap ng 4 na bata. Hinawakan niyang malilit na kamay ng kanyang mga anak. Salamat mga anak. Bulong ni Adam habang pumapatak ang luha sa kanyang mata. Salamat sa pagprotekta sa mami ninyo nang wala ako. You saved my life. You saved our family. Ngumiti si Charlotte at niyakap ang leeg ng kanyang ama. We love you, Daddy. Don't ever leave us again. Sina Lucas, Elliot at Nathan ay dahan-dahan din yumakap sa kanilang ama. Isang buong pamilya na sa wakas ay nabuo sa gitna ng unos. 3 buwan ang nakalipas. Sa isang napakagandang dalampasigan sa Batanes, ang kalangitan ay kulay ginto sa paglubog ng araw. Ang buong pampublikong lugar ay pinalamutian ng mga puting rosas at mamahaling kristal. Muling ginanap ang pinakamalaking kasal sa kasaysayan ng Asia. Ang Grand Renewal of Vows ni Adam Del Fiero at Celestine Valderrama Del Fiero. Nakatayo si Celestine sa dulo ng aisle, nakasuot niya isang napakagandang wedding gown na pinalamutian na milyo-milyong maliliit na brilyante. Sa kanyang tabi, bilang kanyang ring bearers at maid of honor, ay ang 4 na genius quadruplets na perpektong nakasuot ng kanilang white tuxedos at custom gown. Nang makarating si Celestine sa altar, hinawakan ng tunay na Adam ang kanyang mga kamay. Ang mukha ng bilyonaryo masigla na muli, puno ng buhay, pag-ibig at tagumpay. 6 na taon ako nakakulong sa kadiliman, malamig ngunit puno ng damdaming saad ni Adam habang nakatitig sa mga mata ng kanyang asawa. Ngunit ang bawat patak ng luha mo ng gabi na yon ay naging liwanag na nagpanatili sa aking buhay. Celestine, ikaw ang aking Rina, ang aking buhay at ang aking walang hanggan. Ngumiti si Celestine. Ang mga luha sa kanyang mga mata ngayon ay luha ng muling pagkabuhay at walang katapusang kaligayahan. Pinangako ko sa sarili ko na maghihiganti ako, ngunit ang tunay palang ganti ay ang muling mabuo ang pamilyang inagos sa atin. I love you, Ida. Isang matamis at maalab na halik ang pinagsaluhan ng dalawa sa gitna ng palakpakan ng buong mundo at ng maingay na hiyawan ng media. Sa gilid ng altar, nakatingin ang 4 na bata. So, ngumiti si Charlotte habang nakatitig sa mga magulang. Faith final is complete. Not yet.
Pilyong ngiti ni Lucas habang tinitignan ang kanyang iPad. I just invested 50% of the Fiera profits into a trust fund for our future siblings. Nalaki ang mga mata ni Elliot at Nathan. Siblings? Nagtawanan ng apat na bata habang nakatanaw sa magandang bukas. Isang bukas na wala ng luha, wala ng takot at puno ng walang katapusang kapangyarihan ng pag-ibig at pamilya. At dyan nagtatapos ang Tears of a Billionaire's Runaway Wife and the Genius Quadruplet's Revenge. Isang paalala mula sa kwento ni na Celestine at Adam. Ang tunay na ganti sa mga dumanak na luha at pait na nakaraan ay hindi ang pagwasak sa iba, kundi ang pagiging matatag, ang pagtatagumpay at ang pagprotekta sa pamilya. Sa huli, walang kasinungalingan na kayang matakpan ng katotohanan at ang tapat na pag-ibig. Sino sa Genius Quadruplets ang paborito mo? I-comment ang inyong saloobin at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa susunod nating kwento. Maraming salamat po.